Good day guys, sa video ito ay magkakaroon tayo ng unboxing ng isang race day shoe. So, ito na yung iniintay nyo na race day shoe na affordable na maaari nating mabili ngayon. So, ito siya. So, itong brand na to is galing sa 361 Degrees. Ang model nito ay yung Flame version 3. So, actually, kare-release lang din ito. So, disclaimer lang muna, itong hawak ko ngayong pair is pinahiram lang to sa akin mismo. Pero bago siya at ako yung babasal nito. So, itong pair na to, pinahiram to sa atin ng kaibigan natin, si Christian, para gawa natin ang initial review. So, kaya thankful ako na pinagkatiwala niyo itong bagong-bago niyong sapatos sa atin. Para gawin natin ang initial review tsaka unboxing para sa kanya. Para na rin sa inyo na baka gusto nyo to. So, ayun, pare-parehas nating tingnan ko ano yung features ng sapatos na to. Ito siya. So, ang ganda ng kulay, no? Puting-puti. Ang ganda, amoy na amoy bago pa. Ito siya. Carbon plated. So, itong sapatos na to is size 8. So, sukat na sukat talaga to sa akin. So, nagkataon naman na magkasing paa pala kami. Ito yung puting colorway niya na ang tawag ay Miro. Parang hindi ako nagkamali, Miro. So, weight niya, 200 grams yung isang peraso niya. Napakagaan niya actually sa pakaramdam. So, tingnan natin yung ng features nitong sapatos. Umpisahan natin dito sa upper. So, yung materials na ginamit dito, kung makikita nyo mabuti. So, kamukha siya nung gamit do sa Vaporfly na version 2 na meron ako nagamit. Itong mismong tela na to. Tapos yung pagiging design niya, yung breathable niya, kamukha siya. Oh. Tapos, so yung para sa akin kasi hindi naman nakaano dun sa mismong shop kung anong tawag dun sa ginamit nila na material. Pero sa visual lang is kahawig talaga siya nung sa Vaporfly. So ito naman mga butas-butas na to, parang kahawig naman siya dun sa V3 ng Vaporfly. So, meron din siyang heel counter dito sa likod. Yung heel counter niya, hindi naman siya sobrang tigas. So, okay naman siya gumagalaw, pero mukhang okay naman yung magiging support niya. Tapos ito, di ba? Itong parang leather na to, gantong-ganto yun sa mga Vaporfly series. Oh. Kamukha siya. So, isa pa sa napansin ko is yung lace. Tingnan niyo yung guys, yung lace. So, yung lace niya, kung mapofocus, ganito rin yung lace na design at yung texture nung nasa Vaporfly 2 na gamit ko. So, subo ko yung sa Vaporfly 2, ang ganda, hindi siya basta-basta natatanggal. Kahit tumatakbo ka na ng mabilis. So, pag inano mo talaga siya, maganda. So, hindi naman siya elastic, ayos lang. Pero kahawig talaga siya. Tapos, meron din siya nung padding dito sa heel. Diba? Sa Vaporfly meron din ito. Ayun o, meron din siya. Tapos yung tang niya, nakakatuwa. Kamukha din yung tang. Yung may design, yung may hiwa siya. So yung tang niya is parang ordinary lang. Hindi siya yung parang naka-stitch. Hindi siya ganun. Yung tang sa loob, kung makikita nyo dito, hindi siya naka-stitch. So, ayun. So, yung insole niya is naka-fix din yung insole, hindi mo siya matatanggal. So, meron din siyang toe cage dito, pang support. Dito, ayun, parang plastic siya. So, sa visual, makakita mo na see-through halo siya. Talagang tsak na napakalamig nito sa paa. Dahil sa mga butas dun sa ginamit na material, nakamukha talaga dun sa Vaporfly 2. Ang ganda siya. Tapos yun din, parang may leather siya na part dito sa tang na manipis din yung tang niya. Talagang pang racing and thing.
Yung midsole niya ay ito. So, yung material na ginamit ng midsole, kung familiar kayo dun sa mga Saucony na mga endorphin, o parang ganun siya. Parang P-box yung ano niya. So, kasi syempre dito sa pag Chinese brand, syempre iba yung tawag sa kanila eh. Iba yung binibigay nila ang tawag dun sa foam na ginamit nila. So, para sa akin, kahawig pa rin ng P-box foam. So, ang P-box yun yung parang ano siya, parang kaitsura din siya ng Boost. Parang ganun. Pag nakita mo, di ba yung Boost, parang styro. So, ito parang ganun din siya. Pero magkaiba po yung Boost. Iba po yung, kasi yung Boost mas mabigat siya, unlike dun sa P-box. So, yun, parang ganun din siya. Oh. So, isa pa sa napansin ko, yung design niya sa likod, parang Vaporfly 3 naman siya. Oh. Ang galing. Tapos, meron siyang butas dito, may cuts. Ito. Napag inapa mo sa loob, syempre nakakatulong din siguro yun sa pag-absorb ng impact dito sa may arc na part. Oh, may butas siya. Tapos dito din. So, yung pakaramdam naman, malambot yung foam. Dahil pang racing talaga siya. Ito ay carbon plated, so ayun, matigas siya. Tapos alam mo na nagre-rebound siya pag binitawan mo siya. So punta na tayo dito sa outsole. So makikita natin sa rubber outsole niya is meron siyang maliliit na thread pattern. So pangkaraniwan naman talaga pag pang racing, asahan natin na manipis lang yung mga nilalagay nilang rubber para na din gumaan yung sapatos. So sa thread pattern naman marami siyang maliliit na obviously halata naman na mukhang makapit. So yun lang. Siyempre, pag ganito, so asahan natin na dahil pang racing, lahat naman ng bagay na pang racing yun niya is madali talaga maubos. Kahit sa pyesa ng motor yan, kahit sa ano, basta pang racing, asahan natin na madali siyang maubos. So tingnan nyo mabuti yung cuts ito yung carbon plate niya sa ilalim mo. Ganda tingnan. Tapos nagkaroon siya ng cuts dito. Yun. Siguro, para na rin gumaan yung sapatos, binawasan nila yung midsole doon sa mga parte na hindi naman ganong kailangan. So, yun yung masasabi ko dito sa visual pa lang, sa pagtingin natin dito sa 361 degrees flame 3 na sapatos. Itsura pa lang ang pogi ng tingnan. Tapos, sa pakaramdam, sa hawak magaan. Tapos, yung carbon niya, stiff din. Stiff din siya. Medyo matigas din siya i-bend. Yung may-ari nito, bali sinasabi naman niya, ini-insist niya na gamitin ko daw talaga. So, ako naman, ang target ko dito, since hindi naman to sa atin talaga, is gagamitin naman natin. Pero at least sabi ko, gagamitin ko ng 5K. So, easy. Dahil kanina is nag-long run ako kanina. So, bukas, gagamitin ko to ng easy pace lang muna. Pero, hindi naman puro easy pace. Dahil insist niya na sabi niya gamitin ko daw ng hard. Pero ang gagawin ko na lang is gagamitin ko na lang to sa ilang strides or interval para lang mapakiramdaman ko kung may bounce ba or may magpo-propel ba ng maganda yung carbon plate, makakatulong ba, ganun lang siya. So itong sapatos na to, mabalik naman tayo sa presyo. Ito ay binebenta sa SRP na 6,400 sa Shopee. So yun, kung titingnan nyo ngayon dun sa mismong flagship store ng 361, itong item na ito may nakasulat 2 sold. Actually, nung binili to nung may-ari, sabi daw sa kanya, ito yung unang-unang pair na naibenta. So, nakita ko naman niya, andun yung comment ng may-ari. Dun sa sapatos. So, nakuha niya to, ginamitan niya ng voucher, inabot to ng 4,800. Parang ganun din yung presyo. So, malaki pa rin yung na-discount niya. So, yun. Bali bukas, pag-gising natin, is testingin natin to at least ng 5K. Tapos gagamitin natin to sa ilang burst ng strides para mabigyan ko kayo ng initial review dito sa sapatos na 361 degrees flame 3.